Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin natin is ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawang mag-contour using just eyeshadows. Kasi syempre 'di ba, alam na naman natin ngayon na napakaraming fads na naglalabasan kaliwat kanan and we tend to buy a lot of makeup na hindi naman talaga natin kailangan or hindi naman natin nauubos. So what I will show you today is kung paano ko ba ginagawa na mag-cross-use or should I say recycle na mga makeup na magagamit nyo sa ibang bagay. So if you wanna know how I do my contouring and my highlighting using just eyeshadows, please keep on watching. Siyempre, in this day and age, alam naman natin na very limited lang ang budget, lalo nating mga mommies. And we cannot afford na mag-hoard ng maraming makeup. Lalo na for us na mga big girls. As to what I have watched dun sa mga ibang YouTube videos, meron palang mga iba't ibang klaseng pag-contour. So, yung pag-contour natin is depende sa kung anong shape na mukha natin. For example, ang malaki sa atin itong mga pisngi. So, dito tayo mag-contour sa mga cheekbones natin. For example naman, meron naman mga women na ang mukha nila is medyo pahaba, medyo payat, pero mahaba yung face nila. Dapat pala daw, ang pagko-contour nun is dito lang sa ilalim and dito sa sides. It all depends on the type of your face. So, ang gagawin ko, conforme dun sa type na mukha na meron ako, which is round. I have done my eyes, eyebrows, my lip, pero hindi pa ako nagpa-powder. For my powder, I'm going to use Nichido Creamy Glow na nilagay ko lang dito sa Laura Mercier. Pero ang laman nito is yung Creamy Glow ng Nichido. Para every time I travel, madali lang siya bitbitin. So magtatap lang tayo niyan sa takip. Ang importante sa pagko-contour is dapat kung ang gagamitin nating contour is cream, we should use the cream contour direct from the foundation. But since we are using eyeshadows, I'm going to powder first just to remove the tackiness. Let's put extra attention to those areas that we are going to contour. The cheekbones, the jawline, the nose area, and also the temples. Kasi medyo airport ang noo ko. Suot lang ako ng headband kasi medyo nakaka-irritate sa hair ko. So we have here different types of brown. There are browns na medyo may shimmer, medyo orangey. What you want na gamitin na eyeshadow na pa-contour are those that has no orange in it, that has no reds in it. Browns that are leaning on the cooler side. Ang aking legendary MAC Quad na ito, mas maganda kung magko-contour ka ganitong itsura. If you're going to swatch that on the back of our hand, that is matte. Ito brown din, pero may shimmer. So what you want is this shade. Other types of shade, kung meron din kayo nitong Urban Decay Naked Basics, marami rin siyang mga kulay na pwedeng pang contour. Ayan, Naked 2 and Faint. Ang gagawin natin is yung daytime lang. So, gusto ko lang yung medyo slight lang ang pagkaka-contour para mas mukhang natural. Kasi, when you put on a natural look lang ng contour, mas mukha siyang kapani-paniwala, di ba? Tama na ang satsat, mag-contour na tayo. Ang ginagamit kong pang-contour is dalawang klaseng brush lang. Ito ay mga Real Techniques brushes, 5 years or 7 years na sila sa akin. Pero hindi pa rin siya nagsished. Feeling ko kaya hindi siya nagsished kasi tama yung pag-clean ko ng brush. Let me know in the comment box below if you want me to do a separate video on how I clean my brushes. Ito lang ang dalawang ginagamit ko na pang contour. Sila na rin ginagamit ko na pang blush and pang highlight. So this one is a contour brush and the other one, this is a blush brush. Ang ginagawa ko, pag ito ginagamit ko, mas sakto lang siya. So pag nagko-contour ako ng ganyan. Pero ito kasi, since mas malaki siya, ginagawa ko, pinipinch ko lang para magganitong shape siya. For today, we're going to use this brush. Mas convenient kasi pag ito yung ginamit. Kukuha na tayo nito. Just a little bit. Ang dami. So, kung naparami, ang gagawin nyo lang, tap it at the back of your hand. Tapos ikalat nyo lang doon sa whole brush. So, let's start. So, saan ba tayo nagko-contour kapag sa cheekbones? Alam naman natin yan, memorize na natin yan. Kung saan sumuot yung brush, kung nasa yung totoo natin cheekbones, kung saan siya nakalubog, dun lang tayo maglagay ng contour. Saan tayo mag-start? Sa patillas. Tapos ang end natin, dapat hindi lalagpas dito sa may edge ng mata natin.
So, hanggang dito lang siya dapat. Circular motion para mas natural. Ang difference lang kasi nito with a regular contour is that para mas mahirap siya i-blend. So, kailangan patience lang. Ito yung kabila na wala. Ito yung meron. So, kung kulang pa, balik kayo dun sa back of your hand, yung sobra nung kanina. Tap, tap, tap. So, dire-diretso natin yan. Number 3. Para sa akin na napakalawak ng hairline, ang ginagawa ko, I go through my hairline as well. Kasi pag ang ginawa ko dito lang, halatang halata pa rin dito yung hairline na puti na hindi talaga siya shadow, hindi talaga siya contour. Sa kabila naman. Diyan mapasok yung tama ba yung pag-powder natin. Kasi mahahalata mo kung hindi ka talaga nag-powder, mamumuo dun yung eyeshadow contour na nilagay mo. So, make sure you triple, quadruple check kung lahat ba ng areas na for contouring is talaga na-powder natin. If you want to check, always pull out kung sakto na ba siya or sumobra ba. Pak! Kung feeling nyo na sobrahan na katulad ng ganyan, what you will do is just get a cleaner brush and go through it para hindi makita kung saan nag-start at saan nag-end yung contour ninyo. It will make it look a little more natural kapag ganyan. Next, maglalagay tayo ng highlight. So, going back to my MAC quad, so this one. If I swatch it at the back of my hand, ito siya. So, this one is, I think, satin finish. Kasi shimmer finish, mas malalaking shimmers. What you want is a satin finish na mas maliliit ang shimmers. I just used my ring finger. Bakit ko ginagamit yung ring finger? Kasi among all of the fingers, ito yung mas mild yung pressure. Depende ulit sa tao kung saan nyo ilalagay yung highlight. Usually, kung saan yung wala kayong masyadong blemishes, doon nyo ilalagay because putting a highlighter somewhere na malalaki ang pores or may blemishes will only accentuate it. Dito ako naglalagay kasi dito sa part na to, meron akong mga blemishes. Circular motion. Other side. Next, magko-contour din tayo sa nose. Gagamit tayo ng small brush. Ang ginawa ko kasi brown yung eyeshadow ko, di ba? Kung ano lang yung ginamit ko kanina, I'll just tap it dito sa pinagkuhanan natin kanina. Konti-konti lang muna. Mas madali kasi kung konti pa lang yung nilalagay mo and then you add later on. So, nagko-contour ako ng nose hanggang kilay. Pak! Instant matangos na ilong. And i-highlight din natin siya using naman itong pinky finger. Kasi mas maliit lang dapat yung highlight na. Dito lang ako sa dulo yung lalagay. And also on the cupid's bow. A little bit on the chin. Para mas medyo umangat. Lagyan lang natin ng konting blush on yung mukha natin para medyo jive lang yung contour and yung highlighter. Medyo may shimmer siya. So sometimes, kung ayoko mag-highlighter, siya na rin yung pinagagamit ko na pang highlighter. So there you have it, guys. That's how I contour my face using just eyeshadow. So that's it, guys, for my final look. I hope you like it. For any suggestions na mga videos na gusto niyo gawin ko, put it in the comment section below. Please like, comment, and subscribe. Thank you very much for watching. I'll see you in my next video. Bye-bye! So they're now on their fourth song. First one is Yellow, yung second is, I'm not sure, third is The Scientist, and yung fourth one is Tung Paradise. So ongoing yung event, ito siya.